dapat na ba talaga mag-retire si Casimero sa boxing? Ah, sige, sagutin ko yan ngayon. Tapos sagutin ko na rin yung pinaka-issue na pinapakalat nyo sa akin na meron akong official complaint or legal case. So nandito ko ngayon sa Vegan. Meron pong boxing event dito sa Vegan sa February 12. Was invited by Blow Boxing by Manny Pacquiao. So shout out and shout out din sa Arena Plus saka sa One Pacman Party List. Um, so pag-usapan na natin. Una-una sa lahat, just wanted to let you guys know, no. I'll be answering this as objective as possible kasi alam ko pag Casimero yung topic ko, lagi na lang may issue, lagi na lang parang feeling nila na dinadown ko yung kababayan natin. Where in fact, I'm just telling you the truth and ako yung isa ako sa tunay na concern sa career niya. So may nagtanong, paulit-ulit na lang kasi nga hanggang ngayon nagtatanong sila kung may promotions na ba si Casimero. May update din ako dyan, sagutin ko na sa inyo. Um, as of currently, there's no official promotion. So, ang balita ko sa mga insider natin, hanggang ngayon, wala pa. But, sasabihin ko rin sa inyo, parang meron pa rin interesado yata kay Casimero. So, ako hindi ako magugulat na lumaban ulit si Casimero. But, honestly, I don't expect it to be a big fight. And I don't also expect it to be parang, parang Inoue level. I don't think the fight with Inoue, in all honesty, will happen. So, I think Casimero should focus more on other things, just improving himself kahit sino yung mga kalaban niya. Just medyo siguro big fight. Because I don't think the Inoue fight will ever happen. Especially as Inoue has a plan na kagad dito kay Riyadh Season. Si Riyadh Season, si Turkey El Sheikh, gusto niya yung mga big fights lang talaga, yung mga rated. So, bago siguro, yung mga fan, alam ko magagalit, bago siguro tayo magkakiyak-yak na ganito na mas malakas ako, we have to have the, kumbaga yung ratings, we have to have the, yung, kumbaga the numbers na talagang tayo yung next na. Kasi hindi mangyayari yan sa ganyan. Example ko dyan, si Benavides, inaaway niya lagi si Canelo. Everyone thinks, at especially sa Mexico, na yun yung magandang laban. Dito sa Pilipinas, ang gusto ng mga Pilipino, maglaban si Casimero at saka si Inoue. I mean, hindi naman natin i-deny yan. At hindi ko rin i-deny na may pag-asa siya kung 100% condition, kung makatama siya ng suntok. No? Isa talaga siya sa may pag-asa Pilipino. Pero, with regards to technicalities, no? The management, yung mga issues niya, yan ang wala talagang pag-asa. So, if you ask me kung dapat mag-retire na siya, sa tingin ko, I don't think it's time for him to retire. But I don't know if he's gonna get an opportunity. So, sa dami ng kakilala natin din sa boxing industries, I know na merong interested sa kanya. Hindi ko lang pwedeng sabihin sa inyo kung sino, kung ano ang mga interesado pa din sa kanya. Pero laging may worry yung mga tao. Actually ako sabihin ko na sana makalaban pa rin siya kasi nakakasuya para yung mga fans natin. Mas maganda kung boxing pinag-uusapan kasi sa mga chismis na nangyayari. Especially yung chismis na nag-aaway ako, demandahan. That's not true po. Nakakalungkot na dun sila napupunta sa route na yun. Nagiging gusto nila issue lagi where ang dapat nilang gawin, not focus on the issue, but focus on trying to look for the promoter and hindi yung maghanap ng away. So, yan, real talk lang din yan. Ang dapat nilang gawin, dapat stay ready lagi si Casimero. Dapat hindi siya magpapalobo kasi pag nagpalobo na naman siya, it's gonna be another problem. Mamaya bigla siyang mabigyan ng opportunity or baka kasi hindi natin makakaasa na siya po yung maging main promoters boxer. Ibig sabaga siya yung pipilian ng kalaban. Pwede pong mangyari na siya po ang pipiliin ng mga promoter na maging kalaban ng boxer nila. Yun po yung sa tingin kong mangyayari, hindi the other way around. Kasi yung TBP, alaga siya ng TBP, di ba? So yung TBP, yung pumipili na kalaban niya. Pero at this point, kung wala siyang promoter, magiging opponent po siya.
So, which is the usual case naman sa mga Pinoy boxers pagdating po sa international stage, ganun talaga yung nangyayari. Kasi ngayon, hindi tayo pwedeng umasa na ano siya, na tawag dito na siya po yung magiging bida kalaban. Pero 'di ba natatandaan nyo, naging legend or naging hindi legend, naging parang kilala si Casimero being a road warrior. Ibig sabihin, malakas kasi siya kahit dumadayo siya. And that is why he belongs there. At ako, sabihin ko sa inyo, merong isang kilalang trainer, hindi ko na ako magbibigay ng isang clue, kilalang trainer na naniniwala na may lakas talaga siya to beat Inoue. Unfortunately, the same trainer believed that it's not gonna happen because again of the politicking in boxing and the other issues that's happening in and around Casimero. So I also heard na meron siyang issue sa kanyang current manager na medyo frustrated yata because they're going to different people without going through the manager. Pero ano rin, in fairness din kay Casimero, yung manager niya dapat ang nag-aasikaso ng laban niya, ng next steps nila. Eh parang yung manager niya, hindi ko alam kung napapakita lang siya yata pag may laban. So, in fairness. So, in the question, salamat sa pagpagkwento sa question na kung dapat na ba siya mag-retire o hindi. Depende sa opportunity. Kung siya po ay lalaban lang na kung sino-sino mga kalaban, tapos di rin naman ganun kalaki yung bayad, sayang lang sa oras niya. Unless, naubos niya yung pera niya, which is, sa boxing kasi, mga boxers minsan, I mean, totoo lang, minsan hindi sila marunong mag-ako ng pera. I don't know kung may business siya. Hopefully, talagang malaki na napundar niya. Minsan, nauubos eh. Nauubos dahil, party-party dito, party doon, and they don't know how to invest their money properly, which is, I hope, nagawa ni Casimero. But, so, pag magandang offer, malaking pera, why not? I mean, hindi na rin tayo pwedeng makapamili ng kalaban eh. So, kung offeran siya outside of Japan, Dubai or anywhere, basta mas maganda yung laban, pwede naman. Basta lagi lang siyang prepare. Yung problema, kung prepared siya lagi o kaya yung timbang niya at par. And siguro, wag na rin niya masyado isipin sino eh. Kahit sino lang makalaban niya, pwede. But the real thing that can happen here, sinasabi ko sa inyo, I think pwede siyang kuhaning kalaban. Pag nakita na medyo bumaba na siya, he will be underestimated by the up-and-comer. Gagawin siyang parang gatekeeper, which is that we don't want to happen kay Casimero. Maganda yung iwanan niya na ganyan siya. So, ang magiging istorya ng niya, tinalo siya ng politika o tinalo siya ng timbang, ng ugali niya dahil sa ang dami niya hindi nakasunto sa boxing industry, kaya hindi siya makakuha ng laban. Pero, still, yung mga fans, sila, parang maawa sila kay Casimero because parang napag-aisaan. Pero, like what I said, boxing is a sport, it's also a business, and not everyone will like us. Ako, hindi lahat naman ng nanonood dito gusto ko eh. 'Di ba? Pero, you have to treat everyone with respect as much as you can. And just be professional about your job. Especially if you're an athlete and if you're a world champion. At this stage of his career, wala na talaga tayong magagawa. Posibleng maburo talaga siya ng 1 year. 1 year maburo siya, posible. Or he gets a fight na kalaban siya. Or baka naman, yung TVP, malay mo, would consider promoting him outside of the Philippines or local boxing. Omega is probably, baka i-promote din yan. Pwede rin, di ba? Kasi close naman sila eh. Yun lang. Ang sa akin, sa tingin ko, sana maglaban na lang siya para matapos na. But unfortunately, the Inoue question will be one of the big what if para sa mga boxing people dito sa Pilipinas. But hopefully, or boxing fans dito, but hopefully may matutunan tayo lahat sa nangyari na issue na yan.